Mayong adlaw sa aton mga kauturan nga nagapalamati diri subong sa station DYRL kag mayong adlaw man sa aton halangdon nga obispo diri sa Diocese of Bacolod nga si Bishop Patricio Bozon sa obispo sang Diocese of Kabangkalan kay Bishop Louis Galvines sa halangdon man nga obispo sang Diocese of San Carlos kay Bishop Gerardo Alminaza kag sa Archbishop sang Archdiocese of Haro, Iloilo kay Archbishop Jose Romeo Lazo. Mayong adlaw sa inyong tanan kag sa aton mga kauturan nga mga Katoliko kag di Katoliko nga nagapamati subong sa aton station DYRL mayong adlaw. Subong adlaw aton pagatalakayon ang the doctrine of the Holy Trinity or ang Santa Trinidad. This is a mystery. In fact, the greatest mystery of all. Kaya kita gani ang mga tao, hindi naton lubos makilala ang aton kaugalingon o ang aton asawa man o ang bana o ang mga anak. Kaya tungod nga we share in the image and likeness of God, how much more ang God mismo. God is a mystery. Silingon sang mystery means secret or hidden or hindi matungkad gid, no, while ang problem masolve mo pero ang mystery hindi ka katungkad. Now the mystery of the Holy Trinity means that there is only one being or nature of God, pero ini nga God ni composed of three divine persons, the Father, Son, and Holy Spirit. The Father being the creator of the world, the Son being the Savior of the world, and the Holy Spirit being the sanctifier of the world. May mga-question lang nga, ti paano ni nga isa tapos tatlo? Ti contradiction no? Wala man ta gasili nga isa ka persona kag tatlo ka persona. Kundi nga sila ta, isa ka being, isa ka natura, pero tatlo ka persona. So, just like for example masiling kita nga in one egg, isa lang ka egg pero may shell, may egg yolk, may egg white. So amo na mga kauturan, maski sa coffee kini subong 3 in 1, isa lang na ka ilim nun, pero may composition siya nga may coffee, may cream kag may sugar. So amo na siya. So in the same way, ginapahayag la sa Santos nga kasulatan nga there is only one God. Isa man lang ang Diyos. That's why we recite in the Apostles' Creed, I believe in one God. Wala taga believe sa tatlo ka gods or plurality of gods or two gods, kundi one God only. Diri sa 1 Corinthians chapter 8 verses 4 to 6, ginasiling nga kay may isa lamang ka Diyos, kay bisan nga may ginatawag nga mga Diyos sa langit o kung sa duta, kag bisan nga may madamo nga mga Diyos kag mga Ginoo, pero sa aton may isa lamang ka Diyos, ang Amay, nga amo ang nagtuga sa tanan nga mga butang, kag kita nagakabuhi sa iya. May sugpon pa, kag may isa lamang ka Ginoo, si Jesucristo, nga paagi sa iya gintuga ang tanan nga mga butang, kag paagi sa iya kita nagakabuhi. So sa siningadaan nga passage sang Bible mga kauturan nga paagi kay Jesucristo gintuga ang tanan nga mga butang. So si Jesucristo hindi siya gintuga kag hindi man siya pagkabutang, kundi kaupod siya sa Amay nga tagtuga. Busilingon nga he has that nature of being the creator of all things together with the Father. So the Father, the first person, the Son, Jesus Christ is the second person. Karon dugay i-mention nato na ang the third person of the Holy Trinity, who is the Holy Spirit. Kag ginasiling man sa 1 Timothy 2:5 mga kauturan sa sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, ginasiling di kay may isa lamang ka Dios, kag may isa lamang nga nagapa hiusa sang Dios kag sang tao
ang tao nga si Kristo Jesus. So, isa lamang ka Diyos. Kag isa ka mediator between God and man, the man Jesus Christ. No? Kaya si Jesus Kristo, Diyos siya, that's why makaangot siya sa Diyos nga may. Kag nangin tao siya, that's why makaangot man siya sa tao. That's why He is the mediator between God and man. And He is also the Savior of man. So, wala sing tao nga maka-save sa iya isig katao, kay tanan makasasala man mo. Pero si Yesu Kristo nga Dios nga wala siyang sala, nagpakatao, amoy ni nagpaagas sang iya nga dugo agod maluwas kita. He is both God and man. Pero hindi duha ka Dios, amay kagang anak, kundi isa lamang ka Dios. Kag sa isa ka Dios, may namensyona lang kita nga persona sa amay, persona sa anak. So sa James chapter 2 verse 19, or ang James ni ginatawag sa aton nga hiligaynon nga language or lingwahe nga Santiago, no? Simudo kalayo, no? Sige lang, amo na Santiago. Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 nagasiling, nagatuo ka nga may isa lamang ka Dios. Maayo gid. So maayo gid. Very good. Ang mga yawa nagatuuman sina kag nagakurog sa kahadlok. No? Maski demonyo kabalo nga may isa lamang ka Dios, nagakurog sila sa kahadlok, no? Pero samtang ang demonyo nagabelieve nga there is only one God, wala man sila ga-worship sa God, no? That's why sila ang punishment nila is eternal damnation in the hellfires. No? So masingkat ti isa man nagili ka Dios nga nahimo nga tatlo man, no? Tatlo na iya ka persona pero isa ka Dios, no? So arib lang siling sa Matthew chapter 19 verse 5 mga kauturan nga ang duha nangin isa, no? So sa Trinity ang tatlo nangin isa man, no? So sa Matthew chapter 19 verse 5 ginsiling ni Ginoong Hesus, kay ang Dios nagsiling, tungod sini ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa. So duha ka persona, babae kag lalaki, nag-asawahay, nangin isa sila. Isa sa ano? Hindi isa sa persona, kundi isa sa sakramento sang kasal. So in the same way, ang the Holy Trinity o ang Santa Trinidad, isa ka Diyos, pero tatlo ka persona, no? Just like the triangle, no? Triangle, isa ka triangle, pero tatlo ka angles, A, B, and C. Pero maski ano pang aton nga planggiran, hindi ini gyapon makatungkad sa madalom nga misteryo sang Dios. Only God can fathom the mind of God. Kita ya analogy lang aton, no? So paano abi naton maibalaan nga although siling sang Biblia kay na sa 1 Corinthians chapter 8 verses 4 to 6, 1 Timothy chapter 2 verse 5, James 2:19, nga isa lamang ang Dios. Paano nato mabalaan nga may tatlo ni siya ka persona? So diri sa Matthew chapter 3 verses 16 to 17, makita naton sang ginbunyagan ba si Hesus Kristo diri sa ginpayag sa Biblia, nagasiling, sang mabautisuhan na si Jesus, nagtakas siya, dayon ang langit nag-abre, kag nakita niya ang Espiritu sang Dios nga nagkunsad subong sing isa kapating, kag naghapon sa ibabaw niya. Kag may tingog gikan sa langit nga nagsiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akon gid nahamutan. So pagbaptize sa kay Jesus Christ by John the Baptist or John the Baptizer, may tingog halin sa langit, tingog sing amay, Dios nga amay, nagsiling, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tapos kundi first person of the Holy Trinity, who is God the Father, no? Tapos ang Son kay anak
si Jesus ang amay, no? Kinbunyagan ni Juan, no? This is my beloved son. Kung ang tatay ni Jesucristo is God, nature God, therefore si Jesucristo God man, no? Kay masiling ka ang tao makaproduce sang tao, ang Diyos kaupo man same niya natura si Jesucristo. That's why ang plant makaproduce man plant, no? So the second person of the Holy Trinity ginbaptize ni John amo ni si Jesus Christ, but the third person of the Holy Trinity amo ang Holy Spirit descending from the heavens in the form of a dove. Te masiling ang iba na be nga tining Holy Spirit ni do medyo power lang niya siya, no? Do impersonal, no? Now ang question da kung impersonal lang niya sabi karon do electrical power or Meralco or Sineco or ano abe, no? Tinga nagpakita sabi in a form of a dove. So di ba ang dove niya living being na niya, so hindi lang na siya power, no? At the same time makita na to na sa Biblia nga the Holy Spirit has intellect and also will. It is not a description of power, but it is a description of person. Kaya kita mga person, kita mo human person, may intellect kag may will. Ang God may intellect, may kag may will, pero hindi iya human person kundi divine person. Ang angels, no, may intellect kag may will, pero hindi man divine, hindi man human, kundi angelic person, no? Ang mga animals and plants and insects hindi sila persons because they have no intellect and will. Now diri pagid sa Matthew chapter 28 verse 19 makita nato mga katuran nga tatlo gyapon na nagpahayag di, no? Kaysa na basahan natin kayo na sa Matthew chapter 3 verses 16 to 17, tatlo ang nagpakita, hindi apat o hindi lima, hindi tatlo, no? Tapos sa Great Commission nga ginsiling sa aton Ginoong Hesukristo diri sa iya mga apostoles, Matthew 28 verse 19, gani kadtuin ninyo ang tanan nga mga tawo sa bugos nga kalibutan kag himuan sila nga mga gintuton-an ko. Bautisuhin ninyo sila sa ngalan, no? Ngalan, hindi mga ngalan, singular. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. So tatlo lang ya ka persona ngin bautisuhan ang gamiton, no? Sa pagbautiso, no? Tatlo ka persona ang ginagamit sa pagbautiso, pero hindi mga names kundi name. Sa ngalan sang Amay, persona ang Amay, no? Creator. Sa ngalan sang Anak, Savior, persona man. Sa ngalan sang Espiritu Santo, persona man, Sanctifier of the world, no? Hindi nga pabalaan sa bugos sa kalibutan. So amo ni nga by deduction mga kuturan, masing natin kung ang Diyos Amay, ang Anak Diyos man, ang Espiritu Santo Diyos man. Pero nga isa lang ka Diyos ang ginahambal sa Biblia. How? No? So isa lang ka nature of God, but there are three divine persons. Mana. So siling ni Saint Augustine, kung magbasa ka sa Biblia kag kung hindi mo maintindihan ang Biblia, either nga ang intellect mo wala nagsubmit sa Biblia or nagapakatiga ka sa pag hangop sa Biblia, o kung hindi ka gidya hangop sa Biblia. That's why dapat nga magpangadi before magbasa sa Biblia kag magpamati with humility nga hindi yaton yang logic o hindi yaton yang kinaalam ang gamiton naton, kundi ang kinaalam gikan sa Dios, pinagi sa iya nga grasya, amo na yaton nga saligan to understand the scriptures. Sa Romans chapter 8 verse 9 mga kauturan, no, si San Pablo naman din nagpahayag nga dapat la kita magpangabuhi according niya sa
tudlo sang tatlo ka persona gid rin, no? Amay, anak, kag espiritu, no? Pero siling ni St. Paul dio, Romans chapter 8 verse 9, pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali, kundi magakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang espiritu. Kung matuod nga espiritu sang Dios nga may nagakabuhi sa inyo. Ang tao nga wala sa iya ang espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. So tatlo ka personas ang ginmensionar din, no? Ang espiritu, tapos ang amay, kag si Kristo. So tatlo, hindi apat, hindi lima, o damo-damo, no? Kaya yung damo-damo yung Diyos siya, polytheism in ang panawag, no? Poly means many, theos means God, no? We are not believing in many gods, no? We are believing in one God, but in this one God there are three persons, no? So klaro na ginapayag sa Biblia. Kaya sa 1 Corinthians chapter 12 verses 3 to 6, mga katuran, makita natin nga ining Espiritu Santo persona, hindi iya sila yung impersonal power, no? Okay, 1 Corinthians chapter 12 verses 3 to 6, no? Ari, gani dapat ninyo talupang doon nga wala sing tao nga ginatoy-toyan sang Espiritu sang Dios, no? Spirit and God, no? Nga mga makasiling pakamalaoton si Jesus. Jesus na tatlo na ka persona, kag wala man sing tao nga makasiling si Jesus Ginoo kung wala siya ginatoy-toy sang Espiritu Santo. So kung padayonon muna mga kuturan up to sa verse 6, tatlo ka personas gid ang gina-istoryahan dra, no? So ginatoy-toyan sang Espiritu, no? So the Spirit has will, has initiative as a person, as a divine person. Para diyo nga wala sing tao nga ginatoy-toyan sing Espiritu sang Dios nga makasiling pakamalaoton si Jesus. Ina nagasiling niya mga yawanon niya, pero ang mga Dios no niya nagasiling nga si Jesus Ginoo. That's why nablang ginaposes nga mga tao kinahanglan na pabungat mo gid sa ila, na ipahambal mo gid sa ila na masiling nga si Jesus Ginoo, si Jesus Diyos. Iparecite mo siya sing Our Father or Hail Mary or Glory be or I Believe in God or the Divine Mercy Chaplet or the Holy Rosary. Kaya madula ng malain ng Espiritu sa iya. Kaya ang mayo ng Espiritu, the Holy Spirit of God, amo na magatoy-toy sa iya. Now, ano pagid ang mga further verses na ito mga katuran, no? Ari diri sa Ephesians chapter 4 verses 4 to 6 sulat ni San Pablo sa mga taga Efeso, no? Siling ide, may isa ka lawas kag isa ka espiritu, subong nga may isa ka paglaom nga tungod sini gintawag kamo sang Dios. May isa ka Ginoo, isa ka pagtuo kag isa ka bautismo. May isa ka Dios kag ang amay sang tanan nga mga tao, nga amo ang Ginoo sang tanan, nga nagapang hikot sa tanan kag yara sa tanan, no? So pila ka persona ang mentionado diri, no? Tatlo gid, no? May isa ka lawas, isa ka espiritu, may isa ka Dios, gintawag kamo sang Dios, kag may isa ka Ginoo nga amo si Kristo. So dapat nato na bantayan mga kauturan, kay kita nga mga Katoliko magpangadi kita why naton salikway ang Espiritu Santo. In fact, hindi ginato malimtan kung sakto nga itong pagpangadi, kay gabigin kita sa pagpanguros nga in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hindi ta malimtan ang Holy Trinity
Father, the Creator, Son, the Savior, Holy Spirit, the Sanctifier, kag hindi taman malimtan nga si Hesus Kristo namatay sa cross para mapatawad ang aton mga kasalanan. That's why ang cross, mga kauturan, is a sacred symbol. No? May banda nga atake sa cross abi. Kung ila simbahan may cross man. O kung ang ila mga Bible may cross man. Okay, ang ila altar wala lang korpos, wala lawas ni Jesus, pero may cross man. Kaya ito sila yung para sa ila, hindi pwede ang mga larawan. Ang cross larawan man na. Kung sila mo ang tanan ng larawan bawal, wala sing larawan sing cross eh. So, amo na mga katuran, ang ginbawal yung mga larawan, actually, larawan sa mga Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyos. Hindi larawan sa Diyos. No? Nga si Hesus Kristo, Diyos, kag ang Espiritu Santo, may larawan na siya. Amo ang masingkadav or tongues of fire, ano na siya, no? Nagpayag mo. Ang Diyos nga may gini, because of His almighty power, nagpayag man sa kay Moises, no, in the burning bush, no, nagasiga ang bush o ang tanom, nagakalayo kag naghambal ang Dios kay Moises, pero wala ma-consume ang tanom, wala ma-opos ang tanom, no. Pero God the Father showed Himself in the form of fire. So kaya sing Dios nga may magpagita in the form of a man na be. Kaya mga kauturan kay the Bible itself says na Jesus Christ sat at the right hand of the Father. So may mga analogy nga the Father is depicted as just like a human person. Kaya sa Diyos, kaya gani maghimo sing bugos ng kalibutan, mas mo magpakita lang in a form of man or a being or the form of fire, kaya niya, no? So sa 1 Peter chapter 1 verse 2 mga kauturan, no? Si Peter, who was the first pope, and masiling nato ng first pope because he was the first leader among the apostles, no? He was the only one given the keys of the kingdom of heaven sa Matthew chapter 16 verse 19. Kag ang ginahawakan na sing prime minister mo o kung ginatawag nato nga mayordomo of the kingdom. So sila ni San Pedro diri sa iya una nga sulat, no, sa 1 Peter chapter 1 verse 2, ginpili kamo suno sa tinutuyo sang Dios nga Amay, una nga persona, kag ginpakabalaan paagi sa iya Espiritu, the Holy Spirit, nagapabalaan sa aton, sanctifies us, no? But sila nagapainda sa aton sa kalibutan, no? Special nga mga tao ang katawan sa Dios kay wala nagasunod sa pamatasan sang kalibutan, inaway, pagdumot, rambulanay o patsinay, no, agaway asawa o agaway bana, hindi na mo, no. The Holy Spirit sanctifies us to live holy life, no? Tapos sa pagtuman kay Hesus Kristo kag sa pagtinlo sa inyo paagi sa iya dugo, no? So gintawag sang Dios nga Amay, ginpakabalaan sang Espiritu Santo, kag gintawag sa pagtuman kay Jesus. Kasi Jesus among aton nga Ginoo, dapat naton nga tumanon. That's why kung may matuod kita nga relasyon sa kay Hesus Kristo, personal nga relasyon sa kay Hesus Kristo, dapat sundon tang iya nga ginahambal. Kay kung hindi mayo nga personal nga relationship, puro lang bi reklamo, puro lang bi lubag sa iya mga sugo, hindi mayo nga personal nga relationship, no? In the end, Jesus Christ will judge us according to how we obeyed His commands, no? So diri sa Jude, kay wala man ni
chapter 1, chapter 2, chapter 3, no? Jude malani, do mas nga do one chapter malani actually. So Jude verses 20 to 21, no? Amo ni siyang book before the book of Revelation, no? Last book of the Bible is Revelation, second to the last is Jude or Judas. Hindi Judas Iscariot, kundi Jude Thaddeus, no? Worker of miracles, no? So nasilindri Jude verses 19 to 20, amo ini sila nga ito Jude 20 to 21 gali, no? 20 to 21, no? Pero kamo mga hinigugma ko, patubuan ninyo ang inyo kaugalingon sa inyo pagtuo nga labing balaan. Magpangamuyo kamo sa gahom sang Espiritu Santo, no? Pray according to the power of the Holy Spirit. Kag tipigin ninyo ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios nga may first person, Holy Spirit third person. Samtang ginahulat ninyo ang aton Ginoong Hesukristo nga sa iya kaluoy maghatag sa inyo sing kabuhi nga walay katapusan. Nahulat naton, no? Sa second coming or final coming of our Lord Jesus Christ, kag in the final judgment siya maghatag sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan, no? Timas ning kati ato Kristiyano to po napatay man sa COVID daw, no? Hindi pa ito yung kabuhi nga wala sing katapusan, no? Ang kabuhi nga wala sing katapusan, dra pa na niya maabot sa the last and the final judgment, mga kauturan, no? Ang ato niya nga lawas may katapusan niya, no? Pero in the final judgment, ang aton lawas nga nadunot na bi sa patio o sa diin-diin man, maga-join sa spirit nga immortal, and then there will be everlasting life, no? Timas ning kate ang evil spirit may eternal life man na, no? That's why eternal damnation nila mo sa hell, no? Eternal life, no? Quantity na mga kuturan. Pero na sila India, eternal life nga naga-refer sa quality of life. Bo silingon mahimayaon, malipayon nga kabuhi. Amo ning eternal life of happiness and peace and joy with God and with all the angels and saints in heaven. Pero ito yes ang mga sa demonyo naman niya kag sa mga tao nga wala nagainulsol sa ilang mga mortal nga kasalanan, no? Pagpamatay, pag-rape, logos o pangpangawat, di eternal damnation. Wala sing quality ang life nila. Subo kayo kag may pag-antos pa, no? So amo na mga turan, no? So in other words, no, masiling naton nga sa John chapter 14 verse 16 la nga siling ni Jesucristo, no? Then I will ask my Father, He will give you another helper, no? Anong helper? Magabulig sa to, no? Amo ni ang Holy Spirit, the Paraclete, no? O the Advocate, abogado man nato, no? So sila nagabulig sa to, no? So Father, Son, and Holy Spirit. Ang Amay ginpadala niya ang anak nga si Jesucristo, kag si Jesucristo nagpangadi sa Amay, kag ang Amay kag ang anak nagpadala sa Espiritu Santo. So tatlo gid ka persona, no? Wala sobra, wala kulang. Kag ang Amay Dios suno sa Romans 1:7 kinasiling na nga He is the Father who is God. Sa Hebrews chapter 1 verse 8 siling sang Dios nga Amay concerning sa iyang anak, your throne O God is forever and ever. So ang Dios nga Amay nagtawag sa iyang anak nga God man, no? Pero hindi duha ka Dios kundi isa lamang ka Dios, no? Sa Acts chapter 5 verses 3 to 4 sila ni Saint Peter sa kay Ananias kag Sapphira nga nagbinutig, mga Christians pero nagbinutig, no? Sila niya nga nagbinutig kamo sa Espiritu Santo, kamo nga duha, no? Wala ka man nagbinutig sa tao kundi nagbinutig kamo sa Dios. Tinapatay sila, no? Tiyan mo na mga katuran, no?
na. So, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, yet there are no three gods, but one God. In this one God, there are three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we call this the mystery of the Holy Trinity. So, happy Lord's Day, happy Sunday sa inyong tanan, kag happy feast day of the Holy Trinity. God bless.